Niyo kung gaano kasatanas yan si Boying. Kasi wala namang credibility dahil sabi nga nila karamihan ng proponent nandun sa Kongreso and sa Senate all. Wala pang nag-file ng kaso against him. Wala pa daw nagpa-file ng kaso sa ombudsman against Zaldico. Hindi ba trabaho ng ombudsman yun na kung sa tingin mo itong bukod sa personal na complaint dito sa taong ito, ikaw mismo bilang isang ombudsman, kung sa tingin mo itong taon na to ay kawatan, iimbestigahan mo siya kasi kasama sa trabaho ng ombudsman yan mag-imbestiga. Di ba DOJ nag-iimbestiga din kayo? Walang ebidensya, siya ang tinuturo. Chismis siya ang pumatay. Di ba ang ginagawa nyo, naghahanap kayo ng ebidensya, tinitingnan nyo kung yung ebidensya na magagather nyo, konektado ba sa kanya? Kung hindi konektado sa kanya, hahanapin nyo kung kanino mapupunta yung ebidensya na yun. Ganon, di ba ang dapat na ginagawa? Bilang DOJ Secretary, mag-iimbestiga ka, di ba? Kaya nga sabi yung, naghahanap kayo ng probable cause. Bakit mo pa kailangan na maghintay na may magsampa ng demanda kung ikaw on your own, naririnig mo naman na yung pangalan nitong Zaldico na ito sa mga witnesses, sa resource person, sa mga sarili niyang kasama na si Toby Chanco, na sariling kasamahan, sinasabi nga na ito yung kawatan Tapos sasabihin mo, wala naman nagsasampa ng kaso. So, kung wala na magsasampa ng kaso, hindi nakakasuhan yan si, naging ombudsman ka pa. Trabaho mo na mag-imbestiga. Na may ebidensya. Yun ang hinahanap natin Paano mo ididiin ang tao na wala kang ebidensya? Paano ka makakahanap ng ebidensya nang hindi ka naghahanap? Magtitingin ka ng ebidensya. Flood control. Pumunta ka ng tawag dito ng Misibis Bay. Tingnan mo si Zaldico kung papaano niya na-acquire yung sobra-sobrang kayamanan niya kasi di man siya bilyar. Di naman siya Henry C. Hindi naman siya Lucio Tan. Hindi naman siya Gokong Wei. Yan yung mga mayayaman sa Pilipinas. Paano nag-acquire yan? Hindi naman yan Ayala. Hindi naman Aboitiz yan. Yan yung mga kilalang mga pamilya na talagang mga bilyonaryo sa Pilipinas. Magtataka ka, paano naging bilyonaryo si Zaldico? I-check mo ngayon, saan ang galing pera nito? Bakit ang daming hotel nito? Ba't ang daming helicopter, ang daming eroplano nito? Saan galing yan? Ano ba trabaho nito? Kahit na sabihin mo kontraktor Kontraktor siya nung panahon pa ng mga nakaraang administrasyon So, ibig sabihin, kawatan. Imposible naman yumaman ka ng ganyan sobra-sobra dahil lang kontraktor ka. Ang mga bilyar, yumaman niya ng bonggang-bongga, hindi lang yan basta kontraktor, napakarami nilang mga negosyo. At pinaghirapan nila yun, lumangoy pa nga yan si Bilyar, di ba? Yun ang niya nung nagpe-presidente siya, lumangoy pa yan sa dagat ng basura bago yumaman yan. Ito si Zaldico, bigla na lang sumulpot, putang na sobrang yaman. Hanapin na ninyo, saan galing yaman ito? Gaano ba kayaman yung pamilya nito? Baka mamaya yung tatay niya barangay chairman lang tapos biglang naging mayaman silang ganyan. Iimbestigahan mo, titingnan mo lahat yun. Malinis ba yung saan siya, yung mga konektadong kumpanya sa kanya? Kung contractor siya, di ba conflict of interest yun? Kung aaminin mismo ni Boying na contractor na siya nung panahon pa ni Gloria, di ibig sabihin may conflict of interest. Hindi pwedeng contractor ka tapos mambabatas ka. Tingnan nyo rito, madudulas si Boying. So, anong sinasabi? Pero ikaw nung nasa Justice Department ka, pati yung mga missing sabongeros, nagawan mo talagang nangako may from the start na hahanapin mo yung mga yun, may testigo tayo doon na tumatayo, tumitindig, at hindi umatras. Meron din dito. Madaming testigo nagsasabi, kasama mismo sa Kongreso. Yung kasama mismo sa Kongreso nagsasabing kawatan yan. Si Toby Chanco, di ba? At hindi lang si Toby Chanco, dami-dami pa nagsasabi na kawatan yan. Yun ang, di ba, ebidensya na yan? So dito, hilig ka man sa hearsay? Tago. Yeah, I know, but dito, ang sinasabi mo, wala. Sana bumalik si Gutesa. Bumalik siya. At patutuhanan niya yung sinabi niya. Sinabi na nga ni Diskaya
na si Zaldico tsaka si Romualdez eh. Sinabi na nga din nung mga taga DPWH eh. Ba't si Gutesa ang inaantay mo? Eh, yun nawawala, yun ang hinahanap mo, yun nandiyan na. Ayaw mong kunin yung mga statement nila. Palang eh. Sana meron pa ibang sumipot. What about, kunyari, lifestyles? Kunyari, si Congressman Zaldico. I mean, Yan ha, nakita mo yung sinabi. Si Congressman Zaldico, lifestyle. Ikaw ba, makikita mo, Boying? Magkano ng sweldo ng congressman? Bakit may eroplano? Ba't may jet? Ba't may helicopter? May resort na bonggang-bongga? May mga hotel? Hindi ka magtataka nun. Kasi si Lucy Cruz nga ano na yan bias na yan, nagtataka pa siya So ikaw, boy, hindi ka nagtataka unless may alam ka. Kaya hindi ka nagtataka. So maganda yung tanong ni Lucy. styles. Kunyari, si Congressman Zaldico. I mean, sa lifestyle pa lang, alam na nating lahat na, teka lang, parang nakaw talaga lahat yan. Ang dami mo aeroplano, di ba? Matagal ng kontratista yan. Di ba? Pinagtanggol niya. Kaya daw mayaman si Zaldico, matagal ng kontratista. Ay putang ina, nilaglag mo si Zaldico. So ibig sabihin, sa conflict of interest, palpak na talaga si Zaldico. So sa conflict of interest, palpak na pala talaga si Zaldico. Bakit hindi mo pa kinakasuhan? Ikaw mismo nagsabi, kaya maraming mga ari-arian yan. Matagal ng kontraktor yan. Matagal na siyang kontraktor. Bakit congressman siya? Di ba, Boying? Pa-interview ka kasi ng pa-interview, nilalaglag mo yung mga amo mo Panahon pa ni GMA, alam ko kontratista na yan. Panahon pa ni GMA, alam mo kontratista na. Tapos naging congressman. Pwede ba na kontratista ka tapos congressman ka? Bawal yun. Conflict of interest yun. Ba't ka pumayag? Congressman ka rin nun. Yari ka. Dito pa lang sa interview mo na to, patay ka na sa liig na tama mo So you're saying that he got all of that before... Pero hindi ako... Bigla siya kumambyo. Ang sabi ni Lucy, so sinasabi mo hindi siya magnanakaw? Kasi sabi ni Lucy, butyang na maraming eroplano. Halatang nakaw congressman ka lang Hindi ka naman miyembro ng mga Aldrich sa Pilipinas Paano mo na-acquire yun? Ang iisipin mo lang kagad, kung hindi ka man nakahukay ng ginto ni Yamashita, magnanakaw ka. Yun lang iisip. Anong sabi niya? Hindi, matagal ng kontratista yan. Panahon pa ni Gloria, kontratista na yan. Kontratista, so ibig mo sabihin, legal? Sinasabi mo, pinagtatanggol mo siya na itong mga ari-arian niya ngayon, legal? Di ba? Huli siya Kasi unang-una nga sa lahat, hindi ka man pwedeng maging kontratista, tapos congressman ka. Bawal So, alam ni Boying all along na itong si Zaldico, corrupt. Bakit? Kung ano ka lang kontratista ka lang tapos nagkaroon ka ng eroplano, jet, ng mga helicopter, nagkaroon ka ng mga resort. Nagtataka kayo sa mga diskaya, nagkaroon sila ng maraming sasakyan. Yung mga diskaya na kontratista din, maraming sasakyan, binabanatan nyo, pero itong si Zaldico, na kontratista din, may mga eroplano pa, pinagtatanggol nyo. Anong klase yan? Huli ka na naman, boy, huli. Huli. Sige pa, pa-presscon pa. Hindi ako natutuwa sa kanya. Hindi daw siya natutuwa. Hindi ako natutuwa sa kanya. Pinagtatanggol niya, pero hindi siya natutuwa. Kasi ang ganda talaga nung ano sa kanya dito ni Lucy Cruz Valdez Ang daming ari-arian. Hindi naman yan kilala masyado. Hindi ba parang nakaw yan? Ano sabi? Hindi, matagal ng kontratista yan. So, sinasabi mo na itong mga ari-arian niya, legit? Bilang ombudsman dapat hindi ka ganyan mag-isip. Dapat hindi mo pinagtatanggol. Dapat ang sasabihin mo nga dyan. Yan yung isang iimbestigahan natin. Paano nila na-acquire yung kanilang mga ari-ari. Mandakin mo yung salin ni Inday Sara, sinisilip mo. Yung salin ng mga Duterte, sinisilip mo. Tapos itong si Zaldico na hindi maipaliwanag paano niya na-acquire yung sobra-sobrang kayamanan, pinagtatanggol mo. Yan.
huling-huli sa akto na ito, hindi ito sinundo ni Satanas para gumawa ng ganitong mga kademonyohan. Huling-huli, di ba? Anong sabi ni Drilon? It is very clear that under our Constitution and the Ombudsman Act, the Ombudsman has no jurisdiction over members of Congress. You may not like that rule, but that's the rule in our Constitution. That members of Congress can only be questioned in the Senate or in the House. Bakit ipinipilit mo pa din, Boying, na imbestigahan si Villanueva? Hindi mo naman pala jurisdiction yan. Hayop po. Yan na tayo eh. Sabi ko sa inyo, somehow tumatalino tayo dahil dito sa mga nangyayaring kabulastugan sa Pilipinas. Natututuloy tayo eh. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at